maghahanap ka ng kapartner mo, ipag-pray mo yung gusto mong i-bless sa prayer. Maikling prayer lang. Dalawa-dalawa lang. Hindi, it doesn't mean yung katabi mo. Basta i-bless mo lang. Kahit isa lang ang mag-pray, mag-ano na lang kayo, magturuan na lang kayo. Hindi, spread out. Hanap kayo ng iba. Yan, lalo na yung mga tabihan nyo sila. Pag-pray nyo lang, sandali, short prayer lang. Yan, short prayer. Mag-pray yan sa isa't isa. 1, 2, 3, sige, go, 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 go. Magharap kayo, magkaharap kayo, magkaharap kayo, magkaharap kayo. I-bless mo siya, pagpalain mo, Lord, ganyan. Ayan, sige, sige, sige. Sige, sige. Go, 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 go. Pray, go. Praise the Lord. Go. Go. Ayan. Praise the Lord. 1 minute. Ayan. In Jesus' name, amen. Palakpakan mo nga si Lord. Come on. Hallelujah. God bless, God bless, God bless. Yan. Ugaliin natin yan. Matuto tayong mag-pray. Praise God. Isang panalangin mula sa puso. Oy, hindi ko sinabing umupo kayo. Yan. Praise God. This time, magbabago tayo. Ang nakaupo, yung magtuturo, yung makikinig, ang nakatayo. Yan. Yan. Let's pray. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan ngayong araw na ito. Dalangin namin ang pagkilos ng banal mong Espiritu, Lord. Paramdaman namin, Panginoon, ang iyong presensya, lumakas ang bawat isa, maging rooted ang bawat isa. Mapagpala ka namin, Panginoon. Salamat po sa iyong salita naming mapag-aaralan ngayong hapong ito. I-bless mo ang bawat isa sa magitan ng iyong salita. Let your anointing flow unto us, Lord God. Empower us, Lord. Salamat po, Lord God. Something great ang gagawin mo ngayong araw na to at sa buong linggong ito. In Jesus' name, amen. Praise God. Balik nyo nga kanina sa welcome, yung welcome. Excuse me po. Yung welcome, ABCI family. Yan. Praise God. Hallelujah. Welcome, ABCI family. Kanya-kanyang claim. ABCI, ang bagong car, ikaw. Yan. Praise God. Ang bagong car, ikaw. Sige, ikaw, magkakaroon ng ang bagong car. Gusto mo ba yon? Yan. Ayaw nyo, wag nyo. Praise the Lord. Glory to God. Amazing. Bagong country, ikaw. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Isang linggo kaming mawawala. Actually, it's less than 1 week. It's less than 1 week. Kasi hindi naman talaga 6 days eh. Ano lang talaga eh. Mga 5 days lang. Pupunta po kaming Bohol. Yan. Praise the Lord. Pupunta po kaming Bohol. Ayan. Praise God. Actually, andito rin kami. Magugulat na lang kayo. Bukas wala kami. Balik kami Sabado. Praise the Lord. Kaya hindi kami mawawala ng linggo. Praise God. It's another country. Another continent. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Last 2019, before pandemic, ay galing kami ng UAE sa Dubai, punta pa rin ng Abu Dhabi, at nag-cross country kami sa Oman. Praise the Lord. Glory to God. Pagdating ng December noon, ay napunta kami naman ng Malaysia, sa Penang, Malaysia. And this time, praise God, it's another continent naman, purihin ng Diyos. Bago dumating si Lord, libutin natin ang buong mundo. Yan, praise the Lord. Amen? Punta po kami Australia. Praise the Lord. Glory to God. Kaya, bukas flight namin, Sabado, dito na kami. Kita-kits. Praise the Lord. Basta't sama nyo ang aming, praise God, ang aming sa kadahilan ng glory to God. This is for the glory of the Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Huwag ka na magtanong. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya isang bagay na kung saan, ito dahil sa blessing ng Panginoon, dahil sa paglilingkod sa Diyos. Praise God. Dahil sa paglilingkod sa Diyos. Alam niyo, ayusin lang natin talagang paglilingkod natin sa Diyos. Hallelujah. Kahit mga bagay na wala ka, pwedeng magawa mo pa rin. Siyempre, ang mag-travel, kailangan ng pera. Wala naman kaming pera eh. Pero may Panginoon na nagsusupply. Tatandaan niyo yan.
Amen? Magkaroon ng kotse, kailangan ng pera. Hindi mo naman pwedeng sabihin, halimbawa, punta ka sa Toyota. Oy, sabi mo, Christian ako. Amin na yung isang sasakyan. Wala naman kaming ganun eh. Pero nagkaroon. Pride. Dahil sa paglilingkod sa Diyos. The greatest blessing talaga ang maglingkod sa Panginoon ng totoo at ng buong puso. Amen? Praise God. Hindi ko sinabing perfecto ko, inuulit ko. Berhilyo ko. I'm not perfecto. I'm Berhilyo. Ayusin lang po. Amen? Glory to God. And you need to involve God in everything in regards to your whole life. Involve mo siya. Praise God. Hallelujah. Nakilala ko siya. Newly grad ako sa college. That was 1982. Kagagraduate ko lang yun sa college. Praise the Lord. At wala sa plano ko talaga ang maglingkod sa Panginoon. To be honest, hindi nga ako nakapagbasa ng Bible. Kagraduate ko ng college, saka lang ako nakapagbuklat ng Bible. Pero mabuti ang Diyos. Dahil ang hinahanap niya, hindi yung perpekto. Hinahanap niya, hindi yung matino. Ang hinahanap niya, yung uhaw na puso. Praise God. Kaya nga yung uhaw at gutom mo sa Panginoon, kailangan talaga itaas mo yan. Kasi! Yun. Yan, praise the Lord. Para magising ang bawat isa. Praise God. Kasi itaas mo yung level of hunger and thirst mo kay Lord. Kasi pag siyang humingi, praise the Lord, ibinigay mo, hallelujah, hindi ka mapapahamak. Dito ko sisimulan, re-review ko lang yung isang verse at uusad tayo kagad. Yung pambungad kong verse last Sunday. Kawikaan 29:1. Tagalog. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. I repeat. Ang taong ayaw magbago, Kawikaan 29:1 yan, ay hindi maliligtas. Ano pa? Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Kaya nga, kalabitin mo yung katabi mo, sabi mo, bago ka naman. Kalabitin mo, sabihan mo, magbago ka naman, magbago ka naman. Come on. Come on, sabihan mo uli, magbago ka naman. Praise God. Tapos, ang hindi makinig daw ng payo ay ano? Mapapahamak. Kaya, kalabitin mo uli, makinig ka naman, makinig ka naman, makinig ka naman. Yan, makinig. Bago maging huli ang lahat, makinig. Praise the Lord. Ang mali, hindi pinagpapatuloy ang mali. Ang mali ay itinatama. Hello, amen? Praise God, hallelujah. Kaya nga, pag-aayos ng buhay, nagkakasala po tayo sa isip. Isip mo lang, kahit hindi mo ginawa, baka kala nyo, yung ginawa lang, hindi. Sa isip, magkakasala ka. Tingnan mo ang isang babae o isang lalaki na may pagnanasa, kasalanan yan. Kaya nga sa mga babae, ayusin nyo ang inyong pagdadamit. Praise the Lord. Hallelujah. Kung medyo, kasi ngayon talaga, pahirap ng pahirap ang buhay. Kaya tuloy paikli ng paikli ang damit. Praise the Lord. Ayusin nyo yan. Mga babae, bubunghan nyo ang inyong sarili. At saka, mga lalaki, huwag kayo magmi-miniskirt. Masisinturon ko kayo. Praise the Lord. Hallelujah. Ayusin din. Hindi lang babae, kundi pati mga lalaki. Praise the Lord. Amen po ba? Hallelujah. Hindi na baling simple. Basta rock. Hindi. Simple. Praise the Lord. Mas maayos pong buhay. Kasi nagkakasala ka sa isip. Ano pa? Sa salita. Kakasala ka sa salita. Ano pa? Sa gawa. Kaya nga, isip, salita, sa gawa, nagkakasala. Ayusin po yun. Para sa ganon, ang Diyos ay malugod sa atin. Andyan ba kayo? Naiintindihan niyo po ba ako? Pero lahat, gaano man kasama ang naging background mo, naging nakaraan mo, pwede kang baguhin ng Panginoon. Di ba nga, sabi ko nga, from useless, just like Onesimus, he was useless before, but the thing is, he became useful. Praise God. Kaya nga sabi mo ulit sa katabi mo, may pag-asa ka pa, may pag-asa ka pa, may pag-asa ka pa. Praise the Lord. Hallelujah. Diba? Kaya nga, praise the Lord. Ang magdadala sa iyo sa katagumpayan, hindi lang katalinuhan eh. Maraming matatalino, napahamak, hindi rin nagtagumpay. At minsan kung sino yung matalino, yun ang mahirap kausap. Diba, naalala nyo yung sabi ko noon? Kung sino yung may pinag-aralan, yun ang mahirap umintindi. Bakit? Walang ibang pinagmalaki kundi yung kanyang pinag-aralan.
Sabi naman ng iba, buti lang ako walang pinag-aralan. Eh, di lalo ka na. Kung yung may pinag-aralan nga, may hirap umintindi, di lalo na yung wala, di ba? Kaya parehong makinig, may pinag-aralan o wala. Tama po ba yon? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, this year is a year of reset. Praise the Lord. Amen? Praise God. Kaya nga, may mga bagay-bagay talagang dapat nating i-reset, whether we like it or not. If we want change, if we want victory, if we want to experience breakthrough, you need to change. The only permanent here on earth is change. That's the only permanent. Magbago. Hello, amen. Praise God. Ang buhay at kabuhayan, mababago yan eh. Kaya may mga kakilala ba kayo? Kung nakakaranas ka ng sobrang kahirapan, pwedeng baguhin yan. Pwedeng baguhin yan. Praise the Lord. Alam niyo ba, si Gokong Wei, siyempre yung matandang Gokong Wei, si John Gokong Wei. Si John Gokong Wei ba yung pinakamatanda? Kung hindi ako nagkakamali, si John Gokong Wei ang pinakamatanda. Yun ang pinakamatanda. Kung mali ako, hindi siya. Pero ang alam ko siya talaga si John Gokong Wei. Pero patay na siya. May-ari ng Cebu Pac, ng Robina, ng Robinson. Oh, praise God. Alam niyo ba na simple lang ang buhay niya dati? Ahente. Simple ang buhay lang. Eh, kaya nga, ulitin ko ulit. Tingnan mo ulit yung katabi mo. May pag-asa ka pa, may pag-asa ka pa. Praise the Lord. Oh, may mga talagang, pero remember this, lagi ko sinasabi yan noon. Oh, last year ba yun o nung January? Hindi, I think last year, that there is no elevator of success. You need to use the stairs. What does it mean? It means one step at a time. Wala pong elevator of success yung biglaan, diretso. Wala rin pong eroplano na nag-take off pa ganyan. O kaya nag-landing pa ganyan. Eh patay yung mga pasahero nun kung ang landing nun pa ganyan. Yun nga ganyan-ganyan eh, masakit sa tenga eh. Di ba? Yung pagbababa, masakit yan sa tenga. Kasi mula sa taas, kaya pag pababa na mararamdaman mo eh. Ako, pag pababa ng eroplano, masakit. Sabi ko, descending na to. Oh, pababa na yan. Kung ganyan, baka laglag pati po ulo nung, kasi ang tindi nun, grabing lula yun. Laging gradual. Laging gradual yan. At lahat ng victory, may dadaanan talagang battle. Praise the Lord. Amen? Sa pag-aaral, hindi ka makakatapos ng ganun-ganun lang. May exam, may board exam. Ngayon, lahat may thesis. Praise the Lord. May pagdadaanan na you need to overcome. Hello, amen? Hindi ka mananatiling nasa baba. O kung nasa taas ka naman, maganda ang buhay, huwag mo sasayangin ang bawat opportunity na ibinibigay ng ating Panginoon. Kasi, naalala niyo ba, wala pa kayo noon. Pero nung pandemic time, meron akong tinuro eh. The tragedy of wasted opportunity. Ewan ko kung may nakakatanda pa dito. Yung kumukunik mo. Tragedy of wasted opportunity. Ang hirap nun eh. Yung binigyan ka ng pagkakataon, sinayang mo. Andyan ba kayo? Para yung kanta, sayang, ngayon lang tayo nagkatagpo. At ngayon din lang magkakalayo. Sayang. Praise the Lord. Andyan ba kayo? Amen? Kaya you need to be serious in following Jesus, in following God. You need to be, hallelujah, committed. You need to commit your life. Praise God. Matutong makinig. Kaya ngayon, ang ating reset number 4 ay ano? Sabi niyo ano? Mas malakas. You need to reset your relationship. Praise God. Yung relationship, mahalaga. At may dalawang relationship na dapat nating iayos. May dalawang relationship na dapat nating iayos. Praise God. Hello, amen ba? 2 Chronicles chapter 20, verse 20. 2 Chronicles 20:20. Praise God. Ang sabi rito, praise God. ESV, and they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And when they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, Judah and inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be established. Believe
in His prophets, and you will succeed. Praise God. 2 relationships na dapat mong iayos. Ilan? Praise God. Number 1 relationship is relationship to God. Our relationship to God must be established. Praise God. Wala pong security without God. Laging may takot pangamba sa buhay kung si Lord hindi involved sa buhay mo. Andyan ba kayo? Kung wala kang faith kay Lord, walang security. Alam nyo, kahit kasi anong yaman mo, meron ka man lahat ng security nakapaligid sa iyo, pwede ka pa rin masingitan eh. Hindi, siguro karamihan dito, lalo na mga kabataan, hindi na inabot yun. Yung si General Karingal ba yun? Kilala nyo ba yun? Yung napatay, hindi ako sigurado ako siya yun. Pero may isang general noon na napatay. Ang daming security, pero napatay, nasingitan siya. Nabaril, pinatay. Naalala nyo rin ba yung mayor ng Santo Tomas, Batangas? During panahon ni Digong sa Santo Tomas, Batangas, ano yun? Ano pa yun? Sabi nga, galit sa drugs yun. Pag may magnanakaw, nililibot niya. Yung ganun. Napatay. During flag ceremony. During flag ceremony. May mga bodyguard yun. Kaya, nako. Pero, pag may Panginoon tayo, hallelujah, ibang usapan. Amen? Ako nung nag-commit akong mag-serve kay Lord at nagtuturo, napasok ko yung mga lugar na hindi ko napapasok dati. Tondo, napasok ko pang Tondo. Angustia, yan, buti naalala ko kagad. Alam niyo ba ang angustia? Sino nakakaalam ng angustia? Nakakarinig niya? Sa Tondo. Angustia, Tondo. Yung sasabihin ko, tsak, malalaman niyo kahit kabataan pa kayo. Lugar ni Asyong Salonga. Hindi niyo siya inabutan, maging ako, hindi ko rin nabutan yun. Hindi ko rin alam yun. Pero yun ay magulong lugar sa Tondo. Pero alam niyo ba na nakapagturo po ako doon sa street? Street evangelism, nagpipreach yan. Sa Tondo. Kasi almost every night ay nasa Tondo ko noon. Nagtuturo, Monday to Friday, sa kalye. Kaya nga ako sanay sa malakas na boses eh. Yan ako, yung sinasabi ko, ako na speaker, ako pa amplifier. Praise God. At saka may isa pa eh. Kasi dyan sa Tondo, naikot ko yun eh. Dalawang school yun eh. Yung Magat Salamat Elementary School ba yun? At saka may isa pa na school. Parang malalaki yun. Alam niyo naman sa Tondo, kala mo ay pagawaan ng bata. Dami. Pamihira. Magulo rin yung lugar na yun eh. Yung sa Angustia, hindi ko makalimutan, nung nag-open ako ng Bible study nun, biglang pumaligid ang mga barangay. Pumaligid. Tapos meron silang batuta na may pangkuryente. May ilaw yun eh, may ganyan. Bakit? May nagpapanaan daw. May nagpapanaan. Kaya sabi ko, saya pala talaga rito, no? Doon yung lugar na hating gabi na, kala mo maaga pa. Naranasan ko yun. For the glory of God. Saan? Sa Quezon City, sa Kaingin, Corocan. Yan sabi ko, yung sa may paakit ng Del Monte, squatter area yun. Naranasan ko rin, pinalibutan ako, yung may batuta na may pangkuryente nga. Bakit? Nagkakagulo. Pero, siyempre, may konting kaba. Minsan, maraming kaba. Pero hindi ka mapapahamak, may Panginoon ka. Andyan ba kayo? Palakpakan mo nga si Lord. Sana bumabaon ng malalim ang mga salitang ito na naririnig mo. Kaya nga, establish mo yung relasyon mo sa Diyos na buhay. Kaya mo talagang totoo, matibay, na kung saan anumang mga problema sa buhay, i-overcome mo. Kasi lahat ng normal, nagkakaproblema. Tanungin mo nga yung katabi mo kung nagkakaproblema yan. Sige, harapin mo siya, nagkakaproblema ka ba? Anong sagot niya? Anong sagot? Praise the Lord. Bakit? Kasi pag wala kang problema, anyari sa'yo, hindi ko marinig. Masakit ang tiyan? May mainit na tubig? Ito, si Tonet daw. Si Tonet, lalawayan daw ni Tonet. Ito, mainit. Ito, mainit.
Oh, yan. Mainit, mainit. Yan, mainit. Ah? Mainit yan? Yan. Hindi, yan naman. Kasi mainit yan eh. Iinit yan. Sama mo yan eh. Kaya naman yan. Walang masama. Hilutan mo, hilutan. Tapos pag-pray mo, sinikmura ka, sinikmura. O nagulat ka kaya sumakit ang tiyan mo. Ayan. Kaya establish your relationship to God. Praise God. Yan ang seryosohin. Yung relasyon sa Diyos. Hindi ka niya ipapahamak. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya nga, pag umaten, pag oras na gawin mong, hindi lang yan, basta nandito ka, kundi kailangan, nag-grow ka. Amen ba yon? Matutong magkaroon ng faith kay Lord. Huwag ka lang masaya pag may pagpapala. Kahit may problema, sumaya ka rin. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Oh. Kanta ka lang. Kaya nga matutong praise God. Na-bless ba kayo sa praise and worship natin? Praise God. Hallelujah. Sa susunod, tatlong high pitch, tatlong adjustment ng tone. Si Mika na bahala dyan. Change key, tatlong change key. Yung pinakapangatlo, si Mika lang ang kakanta. Yung ikatlong change key. Praise God. Naiwan ko lang kung di lumipad tong bubong natin. Praise the Lord. Glory. Kaya, yun eh? Hindi yan biro. Lahat may problemang. Alala niyo, di ba? Nakikita niyo yun. Yung KFC, di ba? Di ba nakikita niyo? Di ba pag KFC, may matandang lalaki? Di ba? Ilang times ang failure. 1,009 times saka siya naka-breakthrough. 1,009 times na yung kanyang lutong manok saka lang natanggap at nakilala. Tingnan nyo ang KFC ngayon. Hindi siya McDo. Yan. Nationwide, not just nationwide, international lang KFC. McDo. Ang may-ari din ng McDo. Alam niyo ba, naka-breakthrough siya at the age of 53? At the age of 53. May sakit pa siya noon. Hinahanap ko nga talaga yung aking pamphlet ng yung You Can Be Rich. Kasi andun yun doon ko nabasa yung mga yun At saka, according sa ay ang talagang edad daw talaga na karamihan na ang simula ng success ay simula ng 50 pataas. 50 pataas. Malapit na si Jenny. Yun daw, yung statistics yan, yung karamihan. Kasi dyan nagsiseryoso talaga ng Pero wag mo na rin antayin maging 50 ka kung malayo ka pa. Pera pwede naman Hindi porke sinabi ko yun na yun lang. Hindi ako magtatagumpay kasi wala pa akong 50. Hindi. Praise the Lord. Glory to God. But the thing is, ang tunay na katagumpayan ay maayos na relasyon sa Diyos. Yan ang magdadala sa iyo sa rurok ng katagumpayan. Grabe, Praise the Lord. Amen? You need to believe and trust in the Lord. Praise God. Amen po ba? Amen. But the thing is, paano makikilala at pagkakatiwalaan ang Panginoon? Siyempre, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Paano malalaman ang kanyang salita? Ito yung pangalawang relasyon na dapat mong iaayos. Ano yun? Relationship to the man of God. May magtuturo sa'yo. Praise God. Walang nagamin Amen. Di ba? Sabi, ang pananampalataya tumutubo sa pakikinig. Paano siya makakapakinig kung walang magtuturo? Kaya may nagturo. Ako may ginamit na tao sa akin para makilala ko si Lord. Ang ginamit ate ko, yung namatay na. But the thing is, ang ginamit na nagturo, ang nag-invite sa akin ay ate ko. Yung namatay na, nasabi ko may leukemia at the age of, 33. Pero, 32 ba? 32. Namatay siya at 72. Leukemia yun 40 years ang tinagal pa ng kanyang buhay. Yun ang nag-invite sa akin.
Pero ang ginamit na man of God, patay na rin yung dati kong pastor, si Bishop Boots Villanueva. Siya ang naging pastor ko. Siya ang nag-train sa akin. At nung nakita ko siya, ako po ay sabi ko, sa totoo lang, na-bless ako, humanga ako sa kanya. Galing niya magturo. Sabi ko, ano kayang sekreto nito? Bakit gumaling magturo? Inalam ko ang sekreto. Kasi isang bagay, gusto mong mangyari yun doon, hindi magic yun eh. Tingnan mo anong dinaanan niya. Amen? Isa pala, sa sekreto niya, ay masipag magbasa ng libro. At marami siyang libro. Kaya ako nag-invest ng libro. Pero ang dami kong libro, hindi ko naman lahat nabasa eh. Hindi ko naman lahat nabasa. Saka kung magbasa ako, pag bibili ako ng libro, titignan ko table of contents. Tapos ano ko muna, gaganyan ko. Ito, may matututunan ako rito. Marami akong Bible commentary, 4 na klase. Isa ang Bible commentary ko ay 21 volumes. Ilan lang doon ang nabasa ko. Meron ko nabasa naman sa Encyclopedia of Quotations. Kung napapansin nyo, doon ako kumukuha. Praise God. Alam niyo, magandang magbasa, sa totoo lang. Sabi mo nga sa katabi mo, matuto kang magbasa. Wag tamad. Lalo na yung Bible. Kaya nga tayo, hindi ko na pinahirap eh. Kaya nga isa-isang chapter lang sa isang araw. Tingnan nga natin, mabilis na sagot. Mabilis. Anong chapter na ngayong araw na to? Wow, praise the Lord. Yung iba na lang, para kunyari, biruin mo, malapit nang matapos. Andun tayo sa exciting. Sa Book of Genesis, exciting ang pinag-uusapan. Sino? Pray ka, kita niyo yung kwentong tindi. Pag naintindihan mong kwentong Joseph, ay nako, talo yung gulong ng palad. Grabe, talo yan. Praise the Lord. Kaya nga, may gagamitin sa iyo na man of God. Tingnan nyo. Pagdating doon sa relationship to God must be established, believe and trust in the Lord. Pagdating sa relationship to the man of God, believe and trust in His prophets, and you will succeed. The moment you believe and trust in the Lord, you will become established or secure. Pero pagdating sa man of God, believe and trust in His prophets also, and you will be succeed. Praise the Lord. Amen? Yung mga ginagamit ng Diyos sa'yo, tinuturuan ka, nag-aayos sa'yo, sinisita ka, pinapagalitan ka, alam mo, establish mo ang relasyon mo sa Kanya. Hello, amen ba? Amen. Pinakamahirap kalaban yung lingkod niya sa totoo lang. Praise God. But the thing is, as a man of God, as pastor, hindi rin pwede umabuso. Hindi rin pwedeng umabuso. Hello, amen? Amen? Praise God. Ako, ayokong maging abusado ko dahil ayoko ring abusuhin ako. Andyan ba kayo? Praise the Lord. Ayokong maging bastos dahil ayoko rin bastusin ako. Praise the Lord. Hello, andyan ba kayo? Naiintindihan nyo ba? Praise God. Hallelujah. Pero ito yung relasyon na kung saan ay magpapakilala sa iyo sa Panginoon. Ito yung relasyon na magdadala rin sa iyo sa katagumpayan. Dalawang bagay, patungkol relasyon sa Diyos, patungkol din sa relasyon ng man of God, lingkod ng Diyos. Hello, amen? Basahin nyo ang ang Old Testament, makikita natin yan pag nababasa mo yan. Laging kapartner ng hari ay man of God. Pag wala yung hari, kahit nasa makapangyarihan siya, matindi. Pag walang partner na man of God, failure. Old Testament, tingnan yan. Until now, kahit sa New Testament, may mga man of God, apostles. Yung fivefold ministry, ginamit yan. Ano yun? Teacher, pastor, evangelist, prophet, apostle. Kaya nga, know your calling. Baka ang calling mo, isa kang apostle. Hindi lang ako ang calling nun. Or isa ka ring prophet, isa ka ring evangelist. Imagine kung 3 ang calling mo, apostle ka na, prophet ka pa, evangelist ka pa. Kaya pag gagawan ka ng nameplate, ay i-shortcut yun. Ang lang naman ilalagay, ang haba nun. Apostle, prophet, evangelist. I-shortcut na lang, acronym na lang. APE. Gusto mo ang ganon? Gusto mo ang ganon? Ay, apostle, prophet, evangelist. Ang hirap nun. Kung yun, tapos ang pangalan mo,
Lord Audrey. Minsan ang hirap tawagin talaga si Audrey na lang, Audrey na lang. Kasi, oy, Lord, halika nga rito. Lord, halika nga rito. Ang hirap no? Lord, pakikuha nga yun. Hindi, no? ang hirap tawagin yung pangalan mo eh. Kaya Audrey na lang, brad, Audrey na lang, Ang hirap eh. Ang hirap. Pero mo, tawagin mo, Lord, pakikuha yun. Lord, pakibilis nga. Ang pabira, no? Ang hirap no? Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya know your calling. Praise the Lord. And these are the relationships that you need to establish. Praise the Lord. Hello. Amen? Amen. Hallelujah. Ang relasyon sa man of God, siyempre, temporary rin lang. Kasi lahat may katapusan. Lahat ng tao kasi mamamatay. Pero hindi ngayon. Hindi rin bukas. Wala nang mamatay nga. Rapture na lang maranasan natin. Praise the Lord. Amen po ba yun? Ayan. Hallelujah. Praise God. Pero ito yung relationship na kung saan mawala man dito sa lupa, patuloy ang relasyon. Bakit? Sa kanyang kaharian. Kaya ito yung forever. Amen? Kaya nga, kung ang magiging partner mo, kapwa mo mananampalataya, ay forever ang inyong partnership. Hanggang sa kanyang kaharian. Pero hindi na kayo mag-asawa dun. Hindi na rin kayo magjowa dun. Wala na magjowa sa kalangitan. Kasi wala na reproduction sa langit. Praise God. Lahat magkakapatid. Hello. Amen? Praise the Lord. Glory to God. Kaya, baka mamaya, hanapin ko nga tatay ko rito. Sa pagdating mo sa langit, hanapin ko, asan tatay ko? Tatay, nanay, saan ka? Saan ka? Bakit ako? Hindi ka napunta rito. Wala na yon. Babaguhin lahat po. Memory natin, bago po lahat yon. Kasi kung hindi babaguhin, paano yung mahal mo sa buhay, hinahanap mo, wala siya doon. Di nasa langit ka, stress ka. Ay, wala. Hindi pala siya naligtas. Wala. Naku, baka nasa impyerno. Naku, di stress ka. Stress ka. Oh, praise God. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, ano yung una na relasyon na dapat ma-establish? Relationship to God. Ano yung pangalawa? Relationship to the man of God. Praise God. Hallelujah. Establish yung relasyon mo. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Huwag mo ring awayin o baliwalain ang lingkod ng Diyos. Hello. Amen? Kaya nga ang ayaw makinig ng payo, mapapahamak. Praise the Lord. Alam mo ba, na huwag mo lang hanapin yung mga taong magto-tolerate sa'yo. Papahamak ka. Yung mga taong magto-tolerate sa'yo. Okay ba to? Okay lang. Okay lang ba mag-inom? Kahit maglasing, okay lang. Okay ba tumalon dito? Okay lang. Tumalon kasi. Yung bang, walang pakialam, hindi pwede. Praise the Lord. Hello, amen? Hallelujah. Okay. Now, to fall in love with God is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. To find Him, the greatest human achievement. Galing, ano? To fall in love with God is what? Greatest romance. Wow. To seek Him, the greatest adventure. And to find Him is the greatest human achievement. Sa totoo lang, pag nakilala mo siya, hindi mo kailanman pagsisisihan. Amen? Praise God. Your relationship with God is the most important relationship in your life. Ano? Ewan ko lang kung sang-ayon ba lahat dito. Your relationship with God is the most important relationship in your life. Yes. Approve ba kayo dyan? Yes. Are you sure? Yes. Sasabi mo, mas importante kaysa sa jowa ko? Praise God. No. Relationship, without that relationship, all other relationships are meaningless. Praise God. Tingnan mo, pakiramdaman mo yung katabi mo. Ano yan? Sabi mo, your relationship to God, with God is the most important. The most important. Without that relationship, all other relationship is what? Meaningless. Meaningless yan. Without that relationship. Meaningless. Praise the Lord.
Hallelujah. Sakali mang di ka makapag-asawa sa mundong ibabaw na to, alam mo ba kapatid, na pagdating mo sa kanyang kaharian, ikakasal ka rin. Kasi ang church ay pakakasalan ni Jesus. Ang gender ng church ay what? Feminine. She. Kaya nga kung titingnan mo sa Bible, pag church ang tinutukoy, ang ginagamit she. Why? She is the bride of Christ. And the groom is no other than Jesus Christ. Kaya ang church, pakakasalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen? At alam mo ba, yung magpapakasal, ewan ko lang kung may alam ka rito, na nagpakasal na hindi inayusan. Sino ang kakaalam dito? Meron ba kayo alam na nagpakasal, hindi inayusan? Ikaw, Divine, pag magpapakasal ka rin ba, Divine? Ah, huwag mo kong kindatan. Gusto ko marinig. Magpapakasal ka rin ba? Ah? Ihayag mo sa buong mundo. Hindi, huwag mo ibulong. Magpapakasal ka rin ba? O, dali, habang may lisensya pa ako. Papakasal ka rin? Hindi na raw siya magpapakasali. Pag magpapakasal ka ba, magpapaayos ka? Magpapaayos ka? Praise God. Wala akong alam na ikinasal na hindi inayusan. Meron kayo nakita na kinasal, mukhang buro ka. Nakaganyan ang... Walang tatayo sa ulo ko eh. Ang buhok ng ganyan. Wagas ko makatawa ito. Magganyan. Pagkatapos may nagbabaging ng mga kuto. Babaging ng mga kuto. Pagkatapos ang dungis na ang ganyan. Pagkatapos mambira, may katabing groom na kung saan, proud pa yung groom meron ko yung ganyan. Syempre, pagpapakasalan mo, ayusan mo yan. Pag yung lalaki, ganun na nga itsura ng babae at tinuluyan pa, ewan ko na nga lang. Kaya in short, ang babae, pagpakakasalan, aayusan. Ang church, pakakasalan ni Jesus, kaya inaayos. Kaya inaayos. Praise the Lord. Amen po ba? Dito nga lang parang ayusin di lalo na kay Lord. Kaya ayusin. Praise God. Kaya nga sabi mo, mag-ayos ka nga. Lakasan mo. Sabi mo, mag-ayos ka nga. Sigawan mo, mag-ayos ka nga. Your relationship with God is the most important relationship in your life. Without that relationship, all other relationships are meaningless. Choose to put a priority on knowing God and making that relationship matter. Praise God. Amen? Kaya, if you want victory, if you want breakthrough, ayusin mo. Una, relasyon mo sa Diyos. Pangalawa, relasyon mo sa man of God. Praise the Lord. Amen? Hindi masama. Magpa-pray ka. Involve mo siya. Involve mo ang Diyos. Involve mo rin ang man of God. Magpa-pray kayo. Sabihin niyo lang ako. Sabihan niyo lang ako. Anytime. Anywhere. Praise God. Huwag lang naman alauna, alas 2 ng madaling araw. Praise God. Huwag naman ganoon. Pero kung kailangan, kung urgent talaga, no problem. Naalala ko noon Kasi ganyan ang pastor alas 2 ng madaling araw, sa Quezon City pa kami nakatira noon. Wala pang cellphone noon, telepono, may telepono kami. Nasa second floor kami doon sa natutulog. Narinig ko, nag-ring ang telepono. Alauna o alas 2 yata yun. Nagising ako, may trabaho pa ako. Baba ako. Madilim yan. Baba ako, takbo ko. Takbo kong ganyan. Tapos pag ganyan ko, hello, pastor. Bakit po? Anong problema? Sabi niya, nabangga po yung anak ko. Sabi niya, nabangga po yung anak ko. Sana, ganun po ba? Sana sa police station po, hindi po ako police. Doon po kayo sana tumawag. Sana sa police station. Nabangga pala yung anak nyo. Hindi po ako police. Praise God. Pero trabaho mo yan ganito po kasi ganun. Sige, magpipray po tayo. Magpipray po tayo. Wala kang magawa Pastor ka, magpapapray. Sige po, okay lang. Praise God. Magpapray kayo, okay lang.
Yung isa naman, Pastor, alas 3 ng madaling araw. Hindi ko na po kaya. Ang tagal ko na nagtitiis sa asawa ko. Pero ganyan, hindi ko na po kaya talaga yun. Gaano ka nakatagal nagtitiis? Mga 15 taon na akong nagtitiis. Hindi ko na kaya. Talaga? Oh, sister, sabi ko kasi alas 3 ng madaling araw ngayon. 4 na oras na lang tiisin mo. Tawagan mo ko mamaya. Total naman, 15 years ka nang nagtiis. Pwede ba? 4 na oras mo na lang tiisin. Mag-usap tayo mamaya, pwede ba? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Biri mo 15 years na rin naman na nagtiis. 4 na oras na lang ang titiisin. Sana naman, inantay na lang, di ba? Pwede naman, di ba? Di ba? Praise the Lord. Hallelujah. Ala lang. Praise God. Kaya isa sa papahalagaan mo, relasyon. Praise God. Relasyon sa Diyos, relasyon sa man of God, relasyon pati sa pamilya mo. Kayong mga kabataan, praise God, pinagsikapan kayo ng mga magulang. Paglaki nyo, okay lang din naman. Hindi ko sinabing, kasi talagang responsibility ng parents pag-aralin ng mga anak. Pero, praise God, pagdating din naman ng takdang panahon, at kayo nasa magandang kalagayan na, ano ba naman? Praise God. Papuntahin nyo sa buwan ang inyong mga magulang. Kalingain nyo ang magulang. Pahalagahan ang family. Hello, amen? Praise God. Pangalawa, relasyon mo pati sa kapwa mo mananampalataya. This church is a family. Lagi nating sinasabi, pahalagahan mo rin ang church. At walang sumagot pagdating sa church. Hello, amen? Glory to God. Titingnan natin, may pag-aaralan tayong relasyon ngayon na dahil sa kanilang relasyon, matinding pangyayari, katagumpayan at pagpapalang nangyari sa kanilang buhay. Ready ba kayo? Are you sure? Praise God. Let's look at Jonathan-David relationship. Praise God. Jonathan-David relationship. Ito yung situation. 1 Samuel chapter 20, verse 1. Then David fled from Naioth at Ramah and went to Jonathan and asked, "What have I done? What is my crime?" Ang kausap diyan ni David ay sino? Si Jonathan. Bakit? Ang tinatanong niya ay sino? Si Jonathan. Bakit? Sa kadahilan ng ang tatay ni Jonathan ang hari na si Saul. Nais siyang patayin ng kanyang tatay. Sabi niyo, bakit? Selos eh. Alam niyo, selos, pumapatay. Tingnan mo nga yung katabi mo. Selosa ka ba? Selosa ka ba? Alam niyo ba na ang selos? Alam niyo ba na ang selos pumapatay? Sa totoo lang, pumapatay ang selos. At saka ang selos, alam niyo ang selos, minsan, wala namang katotohanan, pero yung selos, matindi. Andiyan ba kayo? Praise God. Kaya nga, minsan, yung kinasiselosan mong tao, anino pa lang nakikita mo, galit ka ni. Ang selos, may kasama. Kasama na yung selos, yung inggit. Kaya nagsiselos dahil nainggit. Tingnan nyo, nangyari kay sa Genesis tayo, kay Joseph. Bakit? Favorite siyang anak. Praise God. Anong ginawa sa kanya? Selos yun eh. Bakit selos? Kasi inggit eh. Nainggit, favorite siyang anak. Kaya ako sa akin, pantay-pantay ang tingin ko sa anak ko. Isa lang ang paborito kong ano. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi sa kadahilan sabi, pagdating, sabi ng mga tao, ng mga Israelites, mga Hudyo, si David pumapatay ng 10,000. Si Saul, 1,000. Dahil doon nainggit. Nagselos. Pambihira. Gusto niyang patayin si David. Bakit? Nainggit eh. Kaya huwag kang inggitero, huwag kang inggitera, huwag kang seloso, huwag kang selosa. Sabi mo sa kata mo, huwag kang inggitero, huwag kang inggitera, huwag kang seloso, huwag kang selosa. Dali. Sabi mo yan. Lakasan mo, lakasan mo!
Oh. Oh. Ang hirap ng ganyan, sa totoo lang yung inggit, ang hirap niyan, ang hirap nga. Yung iba gagamit naman ng magandang salita. Sabi niya, alam mo, meron akong holy inggit sa'yo. Holy inggit. Kunyari ka pa, holy ka pa dyan, di ba? Praise God. Praise God. Okay, how have I wronged your father that he is trying to kill me? Ano ba ginawa ko ng mali sa kanya? Bakit gusto niya akong patayin? Verse 2. Ito sagot ni Jonathan. Never, Jonathan replied. You are not going to die. Look, my father doesn't do anything great or small without letting me know. Sabi niya, kilala ko ang tatay ko. Bakit? Lahat ng bagay pinapaalam niya sa akin. Maliit man na bagay o maliit na malaking bagay, sinasabi niya sa akin, kaya hindi mangyayari sa iyan. Sabi niya, why would he hide this from me? It isn't so. But David took an oath and said, your father knows very well that I have found favor in your eyes. And he said to himself, Jonathan must not know this or he will be grieved. Yet as surely as the Lord lives and as you live, there is only a step between me and death. Magkalapit na lang daw yun. Kanya, siya, at saka yung kamatayan. Kaya hindi niya sasabihin sa'yo. Ililihim niya. Bakit? Alam niya magkaibigan tayo eh. Alam niya malulungkot ka pag nawala ako. Kaya sabi niya, seryoso ang tatay mo, napapatayin ako. Jonathan said to David, whatever you want me to do, I'll do for you. Tinding kaibigan niya, no? Jonathan-David relationship. Magkaibigan, sabi niya, ganda naman pag ganyan ang kaibigan mo. Pag ganyan salita ng kaibigan mo, whatever you want me to do, I'll do for you. Wow. May naringgan ka ng ganyan? Yung jowa mo, naringgan mo man ng ganyan? Whatever you want me to do, I will do for you. Ibibigay ko ang lahat. Pati ang buwan. Ang bituin. Kaya nung mag-asawa na kayo, sinapak ka niya, nakakita ka ng bituin. Praise the Lord. Hallelujah. Ganda ng salita, no? Sinasabi niya, sabi ni Jonathan yan kay David, whatever you want me to do, I'll do for you. Praise God. I-advance natin ng konti. Verse 9. Ang sabi ni Jonathan, never, Jonathan said, kasi seryoso si David eh. Papatayin ako talagang tatay mo. Sabi ni Jonathan, never. If I had the least inkling that my father was determined to harm you, wouldn't I tell you? David asked, who will tell me if your father answers you harshly? Sino magsasabi? Verse 11, come, Jonathan said, let's go out into the field. So they went there together. 12, then Jonathan said to David, sabi niya, I swear by the Lord, the God of Israel, that I will surely sound out my father by this time, the day after tomorrow. Ang kagandahan dito, pag nagsabi sila nun, alam nyo, yan ang nawala ngayon. They are men of integrity. Yung binibitawan nilang salita, tinototoo nila talaga. Ginagawa. Yan ngayon ang mga nawawala na sa ngayong mga kapanahunan. Sa totoo lang. Yung bang andaling magsabi pero wala naman talagang planong gawin. May kilala kayong ganon? Ganda magsalita. Intinding magsalita. Never say no yan. May mga nakakausap akong politician. Praise God. Kasi mga pastor kami. Taga-Paranaque ako. Praise the Lord. Pero noon to, hindi ngayon. Noon, merong nagsabing, ang ganda talaga no, na politician na yun. Pagkausap mo lahat. Never say no. Pero, wala naman siyang ginawa. Hanggang salita lang. Kasi sa politika daw, huwag kang magsasabi ng no. Sige. Magpagawa ka ng tulay dyan sa ere. Okay, sige. Lahat ipapangako. Pero hindi naman gagawin. Hindi naman tutuparin. Hirap ng ganon. Hello? Kaya hanggang sa... Tingnan mo nga yung katabi mo. Nasabihan mo na ba yan ng... Meron na bang sinabi sa iyo yan na hindi naman niya tinutoo? Ha? Praise the Lord. Di ba ang daling... Sa pag-i-invite,
Di ba pag inimbitahin mo yan, sabi, oo, pero hindi naman darating? Ha? Di ba ikaw yun? Di ba? Di ba? Di ba? Oh, praise God. Hallelujah. Okay, next. Sabi niya, if He is favorably disposed toward you, will I not send you word and let you know? Sasabihin ko sa iyo. Oh, but if my father intends to harm you, may the Lord deal with Jonathan. Be it ever so severely. Pag oras na may ginawang tatay ko sa iyo, ako ang mananagot. Ako ang magsasuffer. Alam nyo kasi, yung salita nun talaga, tinutotoo. They are men of integrity. Praise God. Hello, amen? Kaya dapat yan ang ma-establish sa mga believer. Kaya in a relationship, kailangan ay establish yung integrity sa relasyon. Tatandaan nyo, we are salt and light on this world. Asin at ilaw tayo. Even in relationship, tatandaan nyo, yung goal ng relationship, sa mga magjowa, sa mga mag-asawa, ang goal is to please God. Praise God. Huwag gagaya sa relasyon ng mundo. Ang relasyon ng mundo ngayon, kaya nga sabi ko, ang ngayon, magjowa lang, ang tawag couple na. Hindi totoong couple yung magjowa. Bopol yun. Ang couple yung kinasal. Yun ang couple. Hello. Praise the Lord. Hallelujah. Na ngayon, baliwala ang halik, baliwala ang sex. Hindi yan totoo. Yang mga yan, yung halik at sex ay para sa mag-asawa lang yan. Wala sumagot. Praise the Lord. Hello, amen? Kaya, your goal as partner must be to please God. Hello, amen. If I do not let you know and send you away in peace, may the Lord be with you as He has been with my father. 14. But show me unfailing kindness like the Lord's kindness as long as I live, so that I may not be killed. 15. And do not ever cut off your kindness from my family. Sabi ni Jonathan, not even when the Lord has cut off every one of David's enemies from the face of the earth. Praise the Lord. From the face of the earth. So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, may the Lord call David's enemies to account. And Jonathan had David reaffirm his oath. Tingnan niyo yung tinding pagkakaibigan nila, relasyon nila, out of love for him, because he loved him as he loved himself. Wow! Minahal daw siya bilang kaibigan kung paanong minahal niya kanyang sarili. Antindi, no? Praise the Lord. Grabe ang relasyon yun, ano? Amen? Proof of good relationship. Proof of good relationship. Praise God. Number 1, pakibasa. Pakilakas. Praise God. Hallelujah. Ang totoo, na may maayos na relasyon sa Diyos at sa bawat isa, yung may sinseridad. Pag sabing sincerity, taos-puso yan eh. Hello, sincere. Sabi ng Hebrews chapter 10, verse 22, NLT, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. Pag sincere, ayun, fully trusting God. Sincere ka ba sa pananampalataya mo? Sincere ka ba sa relasyon mo sa Diyos? Sincere ka ba sa relasyon mo sa pamilya mo? Sincere ka ba sa relasyon mo sa church mo? Sincere ka ba sa relasyon mo? Praise God. Fully trusting Him. Sabi, let us go right in the presence of God with sincere hearts. Kaya nga, praise God. Ngayon, inaayos ang bawat isa. Kaya ngayon, isang matutunan mo, matuto kang mag-pray, matuto kang mag-worship. Kaya nga, pag praise and worship, sige, siyempre, naintindihan ko, hindi mo alam yung mga kanta. Oh, pero praise God kasi, alam nyo talaga, yung and His kingdom will know no end. Tagal kong gustong kanta yan. Kanina ko lang uli narinig. Praise God, para ako nasa cloud 9 tuloy. Nauntog yata ako, inangat ako eh. Ganda, para kang lumilipad eh. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Matuto ka mag-worship. Bago lang. Di. Pag hindi mo pa alam ang tono, at least
Makinig ka lang muna. Tapos sa susunod. Oh, then sa susunod, pag kumanta ka na, unti-unti mong taas ang kamay mo. Ka lang kumanta. And His kingdom will know no end. And His power and His love no bound. Alam mo, hindi ramdam eh. Alam mo, sa totoo lang, pag sincere ka sa sinasabi mo, ramdam mo eh. Tama ba yun? Eh, yung pagsasabi lang na, I love you. Alam mo kung sincere o hindi. Love you. Love you. Love you. Love you daw. Wala eh. Dapat may ramdam mo eh. Di ba? Mahirap na, mahal kita. Mahal din kita. Bakit ba? O sige na nga. Biro mo, ganung usapan lang, pagsasabihan, sinagot mo pa. Grabe yan ha. Tindi ha. Sincerity. Our love to God must be sincere. In relationship, one of the proof of relationship is sincerity. Praise the Lord. Amen ba yun? Ang tanggap ng Diyos na pagmamahal ay ano? Sincere love. Praise God. Amen. With faithful love. Kaya, pag sinabi, proof ng relasyon, sincerity. Praise God. Amen po ba yun? Kaya, do you belong to this family? Talaga? Na kahit saan magpunta ka, di mo hihiwalayan ang pamilya mong ito? Siyempre, hindi mo hihiwalayan ng Diyos, of course. Andyan ba kayo? Praise God. Hallelujah. Oh. Sa NLT yun, ang sabi, okay, tuloy pa pala. For our guilty consciences have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with pure water. Number 2, pakibasa. One of the proof of relationship is sincerity. The number 2 is what? Fulfilling your vow. Or you need to keep your promise. May mga kilala ka bang mga tao na kung mangako wagas? Wala akong kausap. May mga kilala kayo kung mangako, ang gandang mangako, wagas. Pero ginagawa ba? Praise God. Wagas kung mangako. Praise the Lord. Pero kapatid, alam mo ba na si Lord, ayaw niya ng sinungaling o ayaw niya ng mayabang? Andiyan ba kayo? Basahin natin. Mangangaral. Sabi ng Mangangaral 5, verse 4, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Alam mo kasi, pag nasa oras ng bingit ng kamatayan, ang dami mong pangako. Dami mong pangako pag nasa bingit ng kamatayan. Lord, nangangako ako. Pexman, Batman, Superman. Talagang gagawin ko to. Lord, magbabago na ako pag nasa bingit ng kamatayan. Pwede ba? Ha? Kasi kung ano, lahat ipapangako mo pag nasa bingit ng kamatayan. Ang problema, pag wala na doon, naku, nakakalimutan. Praise the Lord. Hello, amen? Alam niyo bilang pastor, ang dami kong naranasan ganyan. Ang dami kong mga pangako na ganyan-ganyan. Pero wala akong bitterness. Wala akong bitterness. Praise God. But the thing is, silang mananagot. Kaya kapatid, ayusin ang totoong relasyon kung anong sinabi, ginagawa. Wala yatang tao rito. Parang di yata interesting ang pinag-uusapan natin. Sige, tuloy. Yan. Praise God. Verse 5, mabuti bang huwag ka nang mangako kaysa mangangako ka? Mangangako at hindi mo tutuparin. Verse 6, huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sino rito yung nagsabi ng, Lord, maglilingkod ako sa iyo? Kamusta na ang paglilingkod mo? Naalala niyo ba yung second Sunday na nag-anoint tayo ng oil?
magdadala tayo ng isang kaluluwa. Ay, nakapagdala po ako. Asaan? Ito po, kaluluwa pa lang. It's a commitment that we need to fulfill. It's a commitment that we need to fulfill. Hello, yung kaluluwa, lagyan nyo ng katawan. Mga kapatid, huwag kang mahiya na mag-share ng kanyang salita. Pag sinabi mong, Lord, maglilingkod ako sa iyo, tutuhanin mo. Hello, amen? Oh, praise God. May mga narinig na ba kayong mga nag-pray? Na Lord, pagpalain mo lang ako pag ako pinagpala. Tandaan mo yan, Lord. Di kita kalilimutan. Ang dami ko na rin narinig ng ganyan. Ang dami. May mga pinag-pray po ako, ay, ito lang mangyari lang to. Pastor, di kita makakalimutan. Praise God. Ngayon, di na ako kilala. Pero no problem. No problem. But the thing is, sinong mananagot? Babalikan ka niyan eh. Kapatid, ayusin mo yung relasyon mo, yung commitment mo, gawin mong totoo. Pag sinabi mo, totohanin mo. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng katotohanan. Ginagawa niya. He is a holy God. That's why what He says, He will fulfill it. Why? He is a God. He is a holy God. Pag sinabing banal, gagawin niya. Praise God. Amen po ba? Dalawa kasing sitwasyon eh. Ang matetest eh. Sa relasyon eh. Oh, praise God. Ilan sitwasyon? Yung situation na hindi maganda, doon mo makikita kung totoo talaga siya eh. Kasi sa kabila ng hindi magandang sitwasyon, still nagpatuloy at naglilingkod sa Panginoon. Still nagpatuloy at generous pa rin sa Panginoon. In spite of, just like the Macedonian church. In spite of extreme poverty, they gave to God. Extreme poverty yun ang sabi extreme, matinding kahirapan. But still, they gave to God. Oh, praise God. Pero may another situation eh. Ano yun? Yung napakagandang sitwasyon naman. Ang ganda ng buhay. Kasi yung iba, nawawala pag hindi maganda ang sitwasyon. Pero yung iba naman, nananatili pag hindi maganda sitwasyon. Kailan nawawala? Pag maganda ng sitwasyon. Kaya angatan mo, tingnan mo. It's a checking, mga kapatid. Praise God. Baka mamaya, kaya minsan, hindi kagad binibigay din sa iyo ang pagpapala. Bakit? Alam niya yun eh. Pag oras na pagpala ka, mawawala ka. That's why, may mga dinadaan ka talaga ng ganon. Bakit? Pag-train, paghubog, pagmomold sa iyo yan. Para sa ganon, talagang totoo ka ba? Kasi our God is an all-knowing God. Amen. Hello, amen? Amen? Kaya, you need to fulfill your vow unto the Lord. Amen? Amen. Praise God. Ulitin yun Verse 6, huwag mong pabayaan na magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Tapos sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi kanya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Nako, bigat nun ha. Sakit nun. Bigat nun. Hello, amen? Kaya kapatid, ngayong hapong ito, matutunan natin na maging seryoso. Hallelujah. Tatandaan nyo, huwag matigas ang ulo, makinig sa payo para hindi mapahamak. Tutuhanin ang relasyon. Establish relasyon sa Diyos, relasyon sa man of God, relasyon sa pamilya mo, relasyon sa church mo, relasyon sa isa't isa. And all relationship must glorify the name of the Lord. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya kahit magjowa, glorify the name of the Lord. Hindi ko kayo pinagbabawalang magkaroon ng boyfriend o kaya girlfriend. As long as opposite sex. Pero pag same sex, hindi po pwede talaga. Dahil karumal-dumal yan sa harapan ng Diyos. Kaya nga, ayusin natin. Pero sa bawat relasyon, kailangan nag-glorify ang ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan mo nga si Lord. Hindi ko matatapos. Kasi nakita ko tapos na ang aking time. Praise God. Hallelujah. Kaya itutuloy natin to. Telenovela itong ating pinag-usapan. Praise God. It's about relationship. Malayo ang mararating natin dito. Kaya praise the Lord. Tumayo ang bawat isa. Praise God. Hallelujah. Yung maikling yon, nakaisang oras na pala ako. Praise the Lord. But the thing is, pag nilayan mo,
Just close your eyes. Pumikit ka. To avoid disturbance. Anong klaseng relasyon ang ibinibigay mo sa Diyos? Anong klaseng relasyon ang binibigay mo sa Kanya? Kipag-usap ka sa Panginoon. What kind of relationship ang ibinibigay mo kay Lord? Alam mo, pag hindi sincere, madaling mawala. Pag may problema lang, di ka attend. Konting bagay lang, hindi ka magbabasa. Bilang magandang relasyon, nakikipag-usap ka ba kay Lord? Alam mo, pag hindi mo kinakausap, galit ka. Pag hindi mo kinakausap si Lord, galit ka ba kay Lord? Ang pagkausap sa Kanya is prayer. Prayer is talking to God. Reading the Bible is God talking to you. Ginagawa mo ba yan? Anong klaseng relasyon ang ibinibigay mo sa Diyos? Kasi pag hindi maayos, nako. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, anong rason? Remember, sabi ko, yung good motive and right character. What's your intention, your motive, your purpose in coming to church? Make it true. Make it sincere. Praise the Lord. Express mo ngayon habang nandiyan ka at nakatayo. Lord, mamahalin kita ng buong puso. Hindi ko ididikta sa'yo yung gagawin mo, kundi kausapin mo siya with sincerity. I want to grow, Lord. I love you, Lord. I will serve you no matter what. God is talking to you. Just talk to God. Sa oras ng gulo, sa oras ng kagipitan, hindi mo ko iniwan, hindi ka nagbabago, hindi ka nagkulang, laging nagmamahal sa tapat na anak mo. Sa oras ng problema, sa oras ng gulo, sa oras ng kagipitan, hindi mo ako iniwan, hindi ka nagbabago, hindi ka nagkulang, laging nagmamahal sa tapat na anak mo. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po. Raise your hands. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Nais kong mapalapit sa'yo, nais kong mapamahal sa'yo. Jesus, salamat po, binago mo ako. The Lord is talking to you.
Ang Holy Spirit, kinakausap ka sa oras na ito. Kilala niya tayo. Alam niya ang ating buhay. Alam niya ang nakaraan, ang maging kasalukuyan at maging hinaharap natin. Kung pinagkatiwala mo ang buhay mo sa Kanya, kapatid, dapat lumago ka sa relasyon sa Kanya. Dapat siya ang priority mo. Praise God. Allow God. Allow the Holy Spirit to speak unto you. You need to grow. You need to listen. Katulad ng praise and worship natin kanina, listen. Learn to listen. Hallelujah. The Holy Spirit will speak unto you right now. Magsasabi siya sa iyo. Ano yung mga bagay na dapat mong gawin? Ano yung mga bagay na dapat mong hindi gawin? Always remember that in relationship, our goal is to please God. And you must be a model. We are the light and the salt in this world. Salt and light in this world. Hallelujah. Thank you, Lord. Mamahalin ka namin. Paglilingkuran ka namin ng buong puso, ng buong sinseridad, Panginoon. That no matter what, we will serve you, Lord. Even in the midst of crisis, still we will serve you. In the midst of crisis, Lord, we will be generous unto you. Giving is part of loving. Giving our time, giving our talent, giving our treasure, Lord. That's part of loving you, Lord God. You gave everything unto us, Lord, including your life. Lord, likewise, we will give everything unto you. That even in crisis, still we will serve you and we will be generous unto you. Salamat po, Panginoon. Patuloy mong kausapin ang bawat isa. Patuloy kang mangusap sa bawat isang nandito, pati yung mga nasa online, Panginoon. Speak unto them, Lord God. Convict each and every one, Lord God. Hindi ka malayo, hindi maikli ang iyong kamay para abutin ang bawat isa, kahit mga wala rito, Panginoon. In Jesus' name. Nais kong mapalapit sa iyo, nais kong mapamahal sa iyo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Nais kong mapalapit sa iyo, nais kong mapamahal sa iyo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Nais kong mapalapit sa iyo, nais kong mapamahal sa iyo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Nais kong mapalapit sa iyo, nais kong mapamahal sa iyo. Jesus, salamat po, binago mo ako. Simula ito, Panginoon, ng pag-angat ng aming pagmamahal sa iyo, ng pag-angat ng aming relasyon sa iyo, Panginoon. We will grow, O God. We will be rooted. We will go deeper. We will go wider. We will go higher for your glory. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong salita. Ang salita mong ito ay magiging buhay sa aming puso. Purihin ka, dakilain ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Sabi mo sa katabi mo, congratulations! Happy New Year! Take your seats.